sa mismong gabi ngang kasal ko. Nang magising ako mula sa matinding kalasingan. Isang eksena mula sa pinakamasamang bangungot ang bumungad sa akin, ang asawa ko. Ang CEO ng isang sikat na kumpanya. Ang lalaking. Akala ko ay ang nag-isa at nakatadhana para sa akin. Ay, napapakasarap sa ibang babae at ginagawa nila ito sa mismong kama namin. Napuno pang matalulot ng rosas. Nagtatawanan sila. Pinag-usapan nila kung paano ako hiyain. At kung paano ako itatapon palabas na buhay niya. Pero hindi nila alam. Na habang nagpapanggap akong walang malay. Tahimik kong binuksan ang kamera ngang telepono ko at nag-umpisa ngang isang live stream sa lubelange. Ineze, ilange, segundo. Kumalat iyan sa buong mundo. Kinaumagahan. Kumuho ang buong imperyo, angge, negosyo niya. At unti-unti siyang kinain ng kabaliwan, ang kuwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay isang malamig at planadong pahihiganti. Na nakbalagtot sa tadhana naming lahat sa gabi ngang aming kasal. Dinala ako ng asawa ko sa impyerno gamit ang isang baso ngalak na may lason ngang kataksilan. Nang hindi niya alam na kanina ko pa iminulat ang mga mata ko para magiganti, binitawan niya ang lasing na lasing kong katawan sa malamig na sahingang guest room. Tumalikod siya. Niyakap ang kanyang lihim na karelasyon. At nagpadala sa init ng katawan sa mismong kama naming mag-asawa. Wala silang kahiyahiyang naktawanan. Pinagtawanan nila ako na parang isang tangang babae na umagaw lang ng pwesto ngang iba. Gumawa sila ng plano kung paano ako gagamitin. Para pagkatapos ay palayasin, akong walang ni isang kusing at sirain ang pangalan ko. Nakahiga ako roon. Nakadikit ang mukha sa siwang ng pinto. At pinakinggan ang walang katapusan nilang kababuyan. Bumilang ako hanggang 7 beses. Tapos, pinunasan ko ang mga luha ko. Gamit ang nanginginig pro desididong kamay. Binuksan ko ang live stream. Sa phone ko para mapanood ng buwang mundo. Diego Villarosa. Sofia Cruz. Ang nakakadiring palabas na ito na kayo ang bida? Ay dapat mapanood ng lahat. Parang binibiyak ang ulo ko. Parang may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok dito. Sukang-suka ako. Isang mainit na likido ang umakyat sa lalamunan ko. Mapakla at nakakasunok, sinubukan kong tumayo. Pero parang naging gulaman ang braso at binti ko. Wala akong magawa, kundi ang humiga na parang isang basahan sa malamig na marmol ngang guest room. Nanunuot ang lamig sa suot kong manipis na silk gown na nabibigay sa akin ng sunod-sunod. Na panginginig. Ilang oras lang ang nakalipas. Suot ko pa ang napakamahal at handmade kong wedding gown. Nakakawit ang braso ko kay Diego Villarosa sa gitna ng isang grand ballroom ng pinakasosyal na hotel sa Makati. Kumikinang ang mga chandelier na tumatama sa amin. Na tila nagbuputong ng korona sa tinaguriang Wedding of the Century sa ibabaing staga. Nandun ang libu-libong bisita. Mga politiko, business tycoons, at mga taga-media, puno inggit at pagbati ang ngatingin nila. Siguro nga may mga matang nanunuri at nakukwenta. Mga bagay na hindi ko napansin nun, napakalambing at napakahigpit ng hawa sa akin ni Diego nung nga oras na iyon. Humarap siya sa mabisita. Sa kanyang gwapong, mukha ay may perpektong ngiti. At umalingaw nga ang boses niya sa buong ballroom gamit ang mikropono. Ngayong gabi. Sa harap nga, lahat ng ating pamilya at mga kaibigan. Ako, si Diego Villarosa, ay opisyal ng kinuha bilang asawa ang nag-iisang babaeng minahal ko, si Andrea Mendoza. Sumusumpa ako. Mula ngayon, bubuhusan ko siyang pagmamahal
Poprotektahan ko siya gamit ang lahat ng meron ako. At hinding-hindi ko hahayaang makaranas siya ang kahit katiting na hirap. Nang sandaling iyon, naktubak ang makamata ko. At umapaw ang kaligayahan. Sa puso ko, akala ko. Matapos ang napakaraming pagsubok, narating ko na rin ang dulong walang hanggang paibig, ang pamilya naming mga Mendoza. Bagamat hindi kasing yaman at kasing impluensya ng mga Villarosa na ilang dekada nang namamayak paksa negosyo, ay kilala bilang isang marangal at edukadong pamilya. Ang tatay ko ay isang respetadong propesor sa isang sikat na universidad. At ang nanay ko naman ay isang mahusay na pianista. At ako, dahil sa sarili kong pagsisikap, ay nakapagtapos din sa isang magandang universidad ang kasal na ito. Sa tingin ng lahat kasama na ako ay isang perpektong pagsasanip para sa ingranding ikazaw na ito. Halos ubusing ng mamagulang ko ang ipon nila. Ilang buwan silang nakandara pa sa pag-asikaso dahil gusto lang nilang may kasal ang kaysa isa nilang anak ng may dangal. At magsimula ng isang masayang buhay. Sino ba naman ang mag-akala? Nasa likod na lahat ng karangyaang ito ay naktatako ang pinakamadumi at pinakawalang hiyang panluloko. Isang kalkuladong plano. Kanina sa reception. Kakaiba ng kinikilos ni Diego. Hindi niya ako tinulungan na saluhin ang matagay nga mabisita na gaya ng inaasahan. Sa halip, siya pa mismo ang ganaga. But sa akin na energy, sunod-sunod, nabazo na di champagne at inilalapit. Iyon Sam Galabiko, nandun pa rin ang malambing ng ngiti sa labi niya. Pero may kakaibang tigas sa mga mata niya. Bumulong siya sa akin. Araw natin to. Love. Mag-enjoy ka. Uminom ka pa ang konti para mas masaya. Sa simula, naisip ko lang na baka sobrang saya lang talaga niya. Naisip ko na sa ganitong ka-espesyal na araw. Wala namang masama kung pagbibigyan ko siya, pero unti-unti. Umayat ang alak sa ulo ko. Lumabo ang paningin ko. At ang ingay sa paligid ay parang naging mahina. Na parabang nakalubog ako sa tubig. Hinata ko ng bahagya ang manggas ng kowet niya at bumulong. Diego. Hindi ko na talaga kaya. Sobrang nahihilo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Ang lambing sa mukha niya ay biglang naglaho. Pinalitan itong pakainis at kawalanggana na ngayon ko lang nakita sa kanya. Wala siyang sinabi. Hinawakan niya ang halos bumabagsak kong katawan. At nakpanggap na inaalalayan niya ako ng maingat pero dinala niya ako diretso sa pinakadulong guest room sa dulo ng hallway. Sa kabilang direksyon, palayo sa aming honeymoon suite, sinabi ng konting natitira kong ulirat na may mali kahit hirap na hirap. Hinila ko ang laylayan ng suwet niya at pautal-utal na nagtanong. Hindi. Hindi ito ang kwarto natin. Sumagot siya sa isang napakalamig at walang pusong boses. Na may halong pandidiri. Sobra na ang gitama mo. Dito ka makpababa na amats. Huhuwag kang magulo. Pakasabi nun. Walang awa niyang iwinaksi ang kamay ko at itinulak ako papasok sa kwarto. Natapilok ako at napabaksak sa sahig. Hindi man lang niya nagawang isara ng maayos ang pinto. Iniwan niya itong nakaawang. At walang pag-aalinlangang tumalikod siya at umalis. Ang tunok na maga. Yabak niya ay mabilis na lumayo. Gusto ko siyang tawagin. Pero parang may nakasakal sa lalamunan ko. Wala akong may labas na boses. Ang dilim. Na parang isang malakas na alon. Ay nilamon ang huling hiblang malay ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Pero nagising ako dahil sa mga malalandi at mapangahas na halahak. Hindi ganun kalakas ang mga tunog. Pero dahil sa sobrang tahimik ngang guest room.
At dahil nakaawang ang pinto. Sobrang linaw nitong umabot sa mga tainga ko. Si Sofia Cruz yon. Ang babaeng laging nakabuntot kay Diego Villarosa. Ang nagpapakilalang childhood best friend niya. Na parang kapatid na daw niya. Ang malambing niyang boses ay sobrang tamis. Halos langgamin na sa pandinig. Diego. Ang sama mo. Wedding night ni Yokaya, ni Andrea ngayon. Tapos iniwan mo lang siya ron sa guest room? Hindi ka ba natatakot na baka magising yon at magalit? Sumunod na umalingaw-ngaw ang boses ni Diego. Puno pagmamahal. At pandidiri. Ang pagmamahal ay para kay Sofia. At ang pandidiri ay para sa akin. Magagalit may karapatan ba siyang magalit display lang naman ang babaeng yon? Kung hindi ko lang kailangang patahimikin ang matatanda sa board of directors. At kung hindi, kapasana, nag-aral nun. Tingin mo ba, pakakasalan ko yun ikaw lang? Sophie, ikaw lang ang karapat-dapat na maging misis. Biyado sa puso ko. Kung ganun, dapat mas galingan mo pa sa akin. Malanding tumawa si Sofia. Kundi, ipakakalat ko ang nangyari ngayong gabi. Ipapaalam ko sa buong Manila na ang malaking CEO na si Diego Villarosa nangaliwa sa mismong gabi ang kasal niya at tinapon ang bagong asawa sa guest room. Huhuwag kang mag-alala. Mababang tawa ni Diego. Punang ang panggigigil. Paano ko naman matitiis ang baby ko sa atin? Naman talaga dapat ang kama na ito. Pagkatapos. Sumunod ang mga nakakadiring ungol. Tawanan. At ang lakit ngang tunong ang nakikiskisang mga katawan. Umahon ang dugo ko papunta sa ulo ko. Tapos bigla. Itong nanigas. Isang nakakapanindig balahibong lamig ang gumapang mula sa mga paa ko pataas sa buong katawan ko. Ang kumukulo sa tiyan ko ay hindi na alak, kundi matinding pandidiri at galit. Kinagat ko ng madiin ang ibabang labi ko. Sobrang diin hanggang sa bumaon ang mangipin ko sa laman. At nalasahan ko ang kalawang ng sarili kong dugo, pero ang pisikal na sakit na iyon ay walang sinabi. Kumpara sa hindi matitiis na sakit sa puso ko na parabang kinukusot at tinatapakan. Gumapang ako gamit ang lahat ng natitira kong lakas. Paunti-unti. Parang isang naghingalang uwot papunta sa pinto. Mula sa maliit na siwang ng pinto. Sumilip ako sa kwarto na sana ay para sa akin. Pagkakita ko sa eksena. Nanlit ang mga mata ko. Parang tumigil sa pagdaloy ang lahat ng dugo. Sa katawan ko, ang puting-puti kong wedding gown ang simbolo ngang kaligayahan at kadalisayan ko ay nakakalat sa mamahaling karpet na parang basura. Nakapulupot ito sa pulang sexy dress ni Sofia Cruz. Napakadumi. Napakababoy, at sa mismong kamangang gabagong kasal. Sa ibabaw ngang pulang kumot, na puno nga talulot ng rosas, nakukulitan at nagpapakasarap ng walang saplot sina Diego Villarosa at Sofia Cruz, ang magalaw nila ay agresibo. Ang mga mukha nila ay lasing sa pagnanasa. Yumuko si Diego para halikan ang pinagpapawisang noni, Sofia. At nagsalita sa isang tonong hindi ko pa narinig kailanman, napakalambing at puno ang pagmamahal. Ang Sophie ko pa, rin talaga ang the best. Mas magaling ka ng milyong beses kaysa sa walang buhay na Andrea na yon? Parang tuwat sa kama. Niyakap ni Sofia ang lik niya at tumawa nang may pagmamalaki. Siyempre naman. Diego, matagal mo na sanang napaktanto yan. Anong romance ba ang makukuha mo sa isang boring na babae na tulad ni Andrea pinakasalan, kalang naman nun dahil sa pera at impluensya ng pamilya niyo? Ang plastik niya. Pinakinggan ko ang bawat masasakit at malulupit nilang salita. Pinanot ko ang bawat nakakadiri nilang galaw. Parang may nakikitang kamay na pumipiga sa puso ko. Sobrang sakit na halos hindi na ako makahinga. Ang nakalipas na 2 taon na matatamis na alaala
ang walang hanggang pag-alaga niya sa akin. Ang pahanga at tiwalaeng mga magulang ko sa kanya. At ang kasana ito na umubos siya, lakas at ipon mo pamilya ko. Lahat pala iyon ay isang napakagandang scam. Hindi niya ako minahal kahit kailan. Pinakasalan lang niya ako para bigyan ng daan si Sofia Cruz. At para patatagin ang posisyon niya sa Villarosa Group. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Pero mabilis ko itong pinunasan gamit ang likot ng malamig kong kamay. Anong mapapala ko sa pag-iyak, may babalik ba ng luha ang oras, mabubura ba nito ang kataksilan neng hayop na lalaking ito at neng krida niya mapoprotektahan? Ba nito ang mga magulang ko mula sa kahihiyan at sakit? Hindi. Huminga ako ng malalim. Pilit na inaalis ang sarili ko sa nilalamon na kawalan ng pag-asa at galit. Kung kailan pinakawalang pag-asa ang sitwasyon. Doon ka dapat pinakakalmado. Matindi pa rin ang pag-ikot ng paningin ko. Pero sa pagkakataong iyon, ang utak ko ay naging sobrang linaw. Kinapa ko ang sikretong bulsa sa damit ko. Nandoon ang phone ko. Umilaw ang screen. May ilang missed messages galing kay mama. Na, baka pagod ka na. Magpahinga ka ng maaga. Enjoyin mo ang araw niyo. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Nang mabasa ko ang maikling text na iyon, may bumara sa lalamunan ko. Ang konsensya at galit ay parang dalawang apoy na sumusunog sa bituka ko. Hindi ako pwedeng sumuko na lang. Hindi ko hayaang kainin ko ang matinding, kahihiyang ito, at lalong hindi ko hahayaan na ang pagmamahal at sakripisyo ng magulang ko ay gawin lang nilang katatawanan sa kabilang kwarto. Tuloy pa rin ngang madumi nilang laro. Wala silang pakialam sa mundo. Na parabang ako, na legal na asawa, ay hindi na-exist. Malamig akong nagbilang sa isip ko, 1, 2, 3. Pagkatapos ang ikapitong beses saka unti-unting humupa ang ingay sa loop, mabibigat na pahinga at tamat na tawanan na lang ang natira. Diego, ang sama mo talaga. Pinagod mo ko ng sobra. Parang mababali ang magabuto ko. Pause at malanding sabi ni Sofia Cruz. Kung pagod ka na, matulog ka na. Babawi pa ako sa'yo bukas. Halata na ang pagod sa boses ni Diego. Pero malambing pa rin siya. Tungkol kay Andrea. Huhuwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Hindi siya magiging sagabal sa atin. Paano niya ako pinlanong asikasuhin gagawin? Ba niya akong display sa bahay hanggang sa maging handa na sila ni Sofia? Tapos itatapon niya ako, may. Mas malupit pa siyang paraan para ako na mismo ang kusang mawala. Napangisi ako ng walang tunog. Mabilis na dumausos ang makadaliri ko sa malamak na screen na phone. Binuksan ko ang isang sikat na live streaming app na pina-download. Sa akin ng mga wedding coordinators para sana i-record ang mga highlights ng kasal. Sino ang mag-akalan na ngayon? Ito ang magiging pinakamamatay tao kong sandata. Pinili ko ang global public broadcast mode. In-adjust ko ang anggulo ang kamera. At maingat kong ipinvesto ang phone sa isang nakatago. Pero perpektong pwesto sa may siwang ng pinto. Sa screen. Kitang-kita ng malinaw ang mga hubad na katawan ng dalawa sa ibabaw ng kama. Pati na rin ang mga damit nilang nakalat sa sahig pagkatapos kong gawin iyon. Tahimik akong gumapang pabalik at sumiksik sa pinakamadilim na sulok ng guest room. Niyakap ko ang matuhod ko. At parang isang tahimik na manonot. Pinangmasdan ko ang patuloy na paggalaw ng live stream sa isa ko pang phone. Sa simula, ilan lang ang naklik dahil sa kuryosidad. May mga nagtatanong kung anong lugar iyon. Bagong channel ba to for adults? Grabe ang effort ng mga artista. Ang realistic masyado. Wait. Parang honeymoon suite. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong nahintay. Naghintay ako sa pagbubukang liwewe. Nahintay ako na sumabok ang eskandalong ito. Naghintay ako na pagbayaran nina Diego Villarosa at Sofia Cruz ang paglapastangan nila sa kasal at sa moralidad.
Walang imik sa loob ng guest room. Tanging ang phone screen lang ang naglalabas ng mahinang asul na ilaw. Habang mula sa kabilang kwarto, ay naririnig ang unti-unting pahilik nila. Sumandal ako sa malamig na pader. Nawala na ng tuluyan ang antok ko sa isip ko. Walang kontrol na nag-flashback ang lahat. Ang pagkaniyang pangako sa harap ng altar. Ang kunwaring pagdrato. Niya kay Sofia bilang kapatid. Nung mag-boyfriend, girlfriend, palang kami. Ang muhang inosenteng ngiti ni Sofia tuwing nakikita. Niya ako na ngayon ko lang napaktanto. Isa pala itong pahamon, bawat detalye ngayon ay naging parang lason na patalim na tumatarak sa puso ko. At ang determinasyon kong magiganti ay mas lalong tumigas na parang asero. Diego Villarosa, Sofia Cruz. Ang sakit at kahihiyan na ibinigay niyo sa akin. Ibabalik ko sa inyo ng may patong. Ang livestream na ito ay hindi ang katapusan. Ito pa lang ang simulangang pag-atake ko. Ang isang Andrea Mendoza. Tumama ang ilaw ngen, screen sa walang emosyon kong mukha. Kasing lamig ng ilaw na iyon ang puso ko ngayon. Hindi ako kumurap habang nakatingin sa app. Unti-unting tumas ang viewers. Mula sa 10, naging dahan-dahan. Naging mabilis ang pagpasok ng mga comments. Hindi to shooting. Walang ibang kamera. Hala? Parang pamilyar yung lalaki. Si Diego Villarosa yan yung batang CEO ng Villarosa Group. Di ba kasal niya ngayon, Andrea? Yata ang pangalan ng bride. Sino yang babay sa kama? Breaking news, CEO Diego Villarosa. Nangaliwa sa mismong wedding night sino yung babae kabit na saan ang bride, na set up ang bride, nang makita kong may nakakilala kay Diego. Napangisi ako? Siya yan. Ang mismong lalaki na ilang oras lang ang nakalipas. Ay nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng libu-libong tao. Ngayon, yakap niya ang ibang babae at mahimbing na natutulog sa aming kama. Inabot ko ang phone na ginagamit kong pan stream at tinaas ang volume ng mix sagad. Hindi para iparinig ang pahilik nila, kundi para masigurong kahit ang pinakamaliit nilang paggalaw o pag-ungol ay malinaw na maririnig ng buong mundo. Dumaan ang oras sa gitna ng matinding katahimikan. Ang tunok lang ng wall clock sa guest room ang umaling ongkaw. Antik, ta, tik, ta. Bawat tunog ay parang pumupukpok sa naninigas kong mga ugat. Hindi na ito isang masakit na paghihintay, kundi isang pasakalye para sa paghihiganti. Kinapa ko ang pasport ko at ang ilang mahahalagang bank cards na itinago ko sa katawan ko. Ito ang nga nakuha ko mula sa maliit kong bag na naiwan sa sulok ng kwarto nong nakaroon ako ngang kaunting lakas. Mahigpit kong hinawakan ang mga bagay na ito na nagpapatunay ngang pakatao ko. At pilit kong nilabanan ang natitirang kaba sa dibdib ko. Biglang may mahinang kaluskos mula sa kwarto nila. Pinigilan ko ang pahinga ko. Ang mga mata ko ay tila nakapako sa screen. Doon. Gumalaw si Sofia Cruz. Pumulupot siya na parang pugita kay Diego. At inaantok na bumulong. Diego. Bukas. Kailangan mong kausapin ang tuwat na si Andrea. Palayasin mo na siya, agad. Gusto ko nang lumipat dito at maging opisyal. Na Mrs. Villarosa. Nainis na umungol, si Diego nang nakapikit. Tinapi ang likod ni Sofia. At pabulong na sumagot, alam ko. Gagawin ko bukas. Huwag ka nang maingay. Matulog ka na. Huwag na muna ngayon. Bumakas ang pag-iyak sa boses ni Sofia. Ang galing niyang magpanggap na kawawa. Natatakot lang ako na baka hindi mo siya kayang iwan. Malakas pa rin kasi ang koneksyon nege. Tatay niya sa adyudeme at gobyerno. Sayang din yon para sa Villarosa Group. Tila nagising ng tuluyan si Diego sa ingay niya. At ang boses nito
ay napuno ngang pandidiri at pakairita kahit sa kama. Parang patay na isda. Nandidiri nga ako kapak nakikita ko siya. Pagkatapos niyang mapapirma ang tatay niya sa project na yon. Wala na siyang silbi sa akin. Makikipaghiwalay ako sa kanya at sisiguraduhin kong lalabas siyang walang dalang kahit piso. Tingnan natin kung may mukha pang may haharap sa society ang pamilya niya. Walang dalang kahit piso. Ipapahiya ang pamilya ko. Diego Villarosa. Ang haling mo talakang makwenta. Mariin kong naikuyom ang mga kamao ko. Bumaon ang mga kuko ko sa palat ko. Ang kirot ang tumulong para manatili akong nagising. Pero ang galit sa puso ko ay parang apoy na kumakalat sa kagubatan. Samga, oras na iyon. Sumabog na ang live stream. Ang bilang ng viewers ay biglang umakyat ng mabilis. Lampas na sa 100,000. Masyadong mabilis ang pag-scroll ng comments. Alos, hindi ko na mabasa. Si Diego Villarosa, na boses pa lang. Siya na nakakasuka sa umaga. Ang sweet na Faust. Tapos sa gabi, kasama ang kabit at tinatawag na patay na isda ang asawa. Ang baboy gagamitin papala niya ang project ng biyenan niya tapos papalalayasin ang bright ng walang pera. Grabe kawawa naman si Andrea Mendoza. Nilasing. Tinapon sa guest room. Pinagloloko pa nila. Nasaan ang bread ligtas? Ba siya baka kung anong gawin sa kanya? Mamatay ka na? Diego Villarosa, parehas kayong nabubulok ngang kabit mo nang makita ko ang mga komen na nag-aalala para sa akin. May bahagyang init na dumaan sa puso ko. Pero mabilis itong tinakpan ng malamig na galit. Duro na ako nang makita ko mismo ang nakakadiring eksena nila. Ngayon, iisa na lang ang nasa isip ko, paghihiganti. At sobrang linaw nito sa isip ko, kinuha ko ang backup phone ko. Nag-exit sa live stream interface. At mabilis na nailoin sa mga sigad na social media apps. Tahimik kong ibinahagi ang link ng live stream. Walang kahit anong caption. Isang tuldok lang. Parang isang malamig na pause. Nalalong nakakaintriya. Gusto kong mas. Lalo pang lumaki ang apoy na ito. Sunugin ang bawat sulok ng internet. Pagkatapos, binuksan ko ang photo album sa phone ko. Nandun pa rin ang mga pictures mula sa kasal namin kanina. Makikita ron na nakasuot ako ng puting gown. Nakasandal kay Diego. At may napakatamis at masayang ngiti. At si Diego, nakatingin sa akin ng may sobrang lambing na tingin. Ang laking sampalang picture na iyon. Ini-upload ko ang mga pinakamagagandang pictures. At nilayang ko itong maikli pero mabigat na caption. The Wedding of the Century. Love for a lifetime isa lang. Palang maduming transaksyon na planadong-planado. Pagkatapos, kong make post. Pinatay ko ang social media apps. Hindi ko na pinansin ang paparating na bayo ng notifications. At bumalik ang focus ko sa live stream. Ang viewers ay pumalo. Nasa 500,000 at walang takhil sa pakdami. Sa trending list number Diego Villarosa Cheter. Diego and Sofia. Justice for Andrea. Number Boycott Villarosa Group. Lahat ng hashtags na ito ay pumalaan lang na parang rocket. Agad inangkin ang top spot sa buong bansa. Sa kalagitnaan ng bagyong ito sa internet. Biglang umiyak ang phone screen ko. May nag-text. Galing sa biyenan kong si Doña Isabel Villarosa. Ang nanay ni Diego, Andrea. Nasaan ka, bakit wala ka sa honeymoon suite, sabi ni Diego na parami raw ang inom mo at nagpapahinga ka. Pero tinatawagan ko siya. Hindi naman siya sumasagot. Ayos lang ba kayo? Tiningnan ko ang mukhang nag-alalang text na ito. Na malamang ay nakmamatyak lang talaga. Napangisi ako, mulat sa pool. Minamaliit na ako ang matandang iyon.
Iniisip na hindi ako karapat-dapat sa pamilya Villarosa. Pinapanatili lang niya ang pagiging desente para sa PR at para sa business ties ng pamilya namin. Kung alam lang niya na ang kahayupan ng paborito niyang anak ay pinapanot na ngang buong Pilipinas ngayon. Panigurado magwawala yung para lang gitagwan gibaw nila. O baka naman ipapasa pa niya sa akin ang sisi dahil sa hiya at galit niya? Hindi ako nag-reply. Ini silent ko ang phone at tinapon ko yon sa gilid. Wala akong balak kausapin ang kahit sino sa pamilya Villarosa ngayon. Gusto ko lang maghintay ng tahimik. Maghintay sa umaga. Mahintay na si Diego mismo ang makatuklas na gumuho na ang buong mundo niya. Mahintay para makita ko ang itsura ng mukha niya. Unti-anting nagbago ang kulay ng langit sa labas mula itim papuntang dark blue. Tapos, sumilip ang asul at puti. Isang manipis na sinangang araw ang pumasok mula sa siwangang mabibigat na kurtina at tumama sa sahig ng guest room. Pero hindi iyon nagdala ng kahit anong init. Sa kabilang kwarto, nagsimulang gumalaw si Diego Villarosa. Nakunat siya. Dahan-dahang iminulat ang mga mata. At sanay, na tiningnan si Sofia Cruz Sam gabisik niya. Natural na lumabas ang malambing ng ngiti sa mga labi niya. At inabot niya ang buhok ni Sofia para paglaruan ito. Nagising si Sofia sa galaw niya. Mahinang kumiskis ito sa kanya at naglambing. Good morning. Love. Pause pa. Ang boses ni Diego. Pero malambing pa rin. Gising na. Magayos ka na. Baka pumasok na dito si Andrea maya-maya. Huhuwak kang makpahuli. Nakasimangot ng umuso si Sofia. Ayoko nga. Gusto kong makita niya ako. Gusto kong malaman niya kung sino talaga ang pinaka-importante sa'yo. Huhuwak kang magulo. Naging seryoso ang boses ni Diego. May halong. Autoridad. Hindi ngayon ang tamang oras. Pagkatapos mapirmahan ang final contract ng project ng mga Mendoza. Ipapasok kita sa bahay ng taas no. Pero kapag nakaproblema, ngayon at nasira ang negosyo. Kaya mo bang panagutan yon? Natakot si Sofia sa seryosong tono niya kaya napakagatlabi na lang ito at hindi na sumagot. Nang makita ito ni Diego, lumambot ulit ang boses niya. Sinuyon niya ito ng kaunti. Tapos ay tumayo. Namula sa kama at dahan-dahang nagsimulang magbihis. Pinanunod ko ang mabagal niyang paggalaw sa screen. Parang hindi nangyari ang kababuyan at kataksilan kagabi na umabot hanggang madaling araw. Parang siya pa rin yung perpekto at kagalang-galang na business tycoon, nabubuhay siya sa kasinungalingan hanggang sa buto. Nang kunin niya ang phone niya mula sa side table. Mukhang tatawagan sana niya ako. Pero biglang tumigil ang kamay niya. Ang lambing sa mukha niya ay biglang nanigas. Tapos, nabazag ito. Pinalitan en matinding gulat at hindi makapaniwalang reaksyon. Nanlaki ang mamata niya sa screen ng phone niya. Nagsimulang manginig ang mga daliri niya ng walang kontrol. Namutla siya ng sobra. Para siyang nakakita ng multo. Alam ko kung ano ang nakita niya. Nakita niya ang mga headlines na trending. Nakita niya ang milyon-milyong comments sa link ng livestream. Nakita niya ang nakakadiring video clips nilang dalawa na naka-live. Biglang inangat ni Diego ang ulo niya. Sam nga mata niya na laging puno nga, kalkulasyon at pekeng lambing ay wala ng iba kundi purong takot at galit. Ang nga mata niya ay parang sirang searchlight. Nakpapanik na nakikot sa buong kwarto hanggang sa tumigil ito. Eksakto sa sulok no pintok kung saan ko itinago ang phone ko. Lumit ang mga pupils niya. Samga oras na iyon. Ang viewers sa livestream ay umabot na sa 1 milyon. Ang mga comments ay parang tsunami na humampas. Alam na niya mukhang nakita na niya yung kamera. Ha 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 ha, namutla yung hayop, buti nga sa'yo. Yabang mo pa cheater, Andrea Mendoza. Nasaan ka ligtas ka ba sobrang? Nag-alala kami sa'yo. Bukas na ang stock market
Bagsak kaya ang stocks ng Villarosa Group. Biglang tumalon si Diego mula sa kama. Wala siyang pakialam kahit nakasuot lang siyang bathrobe. Sa ilang hakbang, sumugot siya sa pinto at hinablot ang phone na nakatago sa sulok. Mainit-init pa ang screen dahil sa matagal na pagre-record ng malino. Diyang makita ang walang tigil na pag-scroll ng mga comments at ang nakakatakot na bilang ng mga online viewers. Pakasuyang na kuryente na high voltage. Suminghap siya ng malakas. Dumulas ang phone mula sa nanghihina niyang nakamay at bumagsak. Basak ang screen na tumama sa sahig. Nagkaroon ng malasapot ng galamat, pero wala na siyang pakialam sa phone. Nakatitik lang siya ng tulala sa basak na phone sa sahig. Nanginginig ng buwang-buo ang katawan niya. Nanginginig din ang malabi niya. Pero wala siyang masabing malinaw na salita dahil sa takot sa kakaibang inaakto niya. Patakbong lumapit si Sofia Cruz na nakabathrobe din at hinawakan ang braso niya. Diego, anong nangyari, bakit mo hinulok yung phone? Pabiglang binawi ni Diego ang braso niya nang napakalakas. Kaya napaatras si Sofia at muntik nang matumba. Tinuro ni Diego ang basag na phone sa sahig. Ang boses niya ay basak na basak dahil sa matinding takot at galit. Anong nangyari, ang kapal ng mukha mong magtanong? Lahat ng ginawa natin kagabi. Naka-livestream. Napanood ng buong mundo, masaya ka na. Livestream. Mas namutla pa si Sofia kaysa kay Diego. Agad siyang napaupo para pulutin ang phone. Pero patay na ang basak na screen. Inangat niya ang ulo niya. Puno ngang matinding takot ang mata niya. Impossible paano magkakaroon ng livestream. Dito sino ang may gawan nito, si Andrea Batusia panigurado to. Nang marinig ang pangalan ko, parang biglang natauhan si Diego. Isang nakakatakot na kislap ang dumaan sa namumula niyang mga mata. Bigla siyang lumingon. At parang isang galit na halima, sumugot siya papunta sa guest room kung nasaan ako. Kumabog ng mabilis ang jib-jib ko. Kusa akong umurong palikod. Lalo akong sumiksik sa anino sa sulok. Pero hindi ko inalis ang tingin ko. Nanatili akong nakatitig sa screen ng backup phone ko. Oh! Matagal na akong nahanda ng isa pang phone. Madalang gamitin, pero perpektong gumagana. At itinago ko ito sa sarili ko. Nahanap man ang main phone ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-record at livestream ko sa backup phone o vlog. Malakas na sinipa at binuksan ni Diego Villarosa ang pintong guest room. Nakatayo siya sa may pinto. Mabigat ang pahingang dibdib niya. Ang tingin niya na parang lason na patalim ay balif na nakanap sa buong kwarto hanggang sa tumigil ito sa akin na nakasiksik sa sulok. Walang kaemo-emosyon ang muha. Nagsalubong ang magatingin namin. Sa mga mata niya ay nag-apoy na galit. Panik. Hindi makapaniwala. At isang katawa-tawang pagnanais na makontrol ang sitwasyon. Pero ako, malamig lang akong nakatingin sa kanya. Sa mga mata ko, na parang yelong lawa. Wala kahit katiting na pakatakot. Sa tatlong mahahabang hakbang, nakalapit agad sa akin si Diego. Tiningalan niya ako. Hinablot ang kwelyo ng gown ko. At marahas akong itinayo mula sa sahig, umungol siya na parang hayop. Andrea Mendoza. Ikaw ba ang may gawa nito? Ahas ka, ang kapal ng mukha mong. Ay livestream yon, sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya Villarosa. Hinigpitan niya ang hawak sa kwelyo ko, kaya medyo nasakal ako. Pero hindi ako nanlaban. Tinitigan ko lang siya ang malamig kong nga mata. Ang boses ko, paus dahil sa puyatat, lamig ang gesahik. Ay nakakabinging malinaw at buo? Ano naman ngayon ikaw at si Sofia Cruz? Nakpakasarap kayo ang 7 beses sa mismong gabi ang kasal natin? Sa mismong kama natin. Tapos ngayon, natatakot kayong malaman ng iba. Ikaw, nagapoy sa galid si Diego Villarosa. Parang gusto niya akong sampalin.
Pero sa uli, hindi tumama ang kamay niya. Siguro dahil may natitira pa siyang konting matinong pag-isip. O baka dahil napigilan siya, ngangilong tingin sa mga mata ko na hindi natatakot mamatay, gamit ang isa pa niyang kamay. Masinikpitan niya ang hawak sa damit ko. Gigil na nagsasalita sa pagitan ng ngipin. Andrea, masyado kang malupit. Hindi ka ba natatakot na isama ko ang pamilya Mendoza sa pagbagsak ko? Isasama mo ang pamilya ko na kakainsulto akong ngumisi? Buong lakas ko siyang itinulak. Binitiwan niya ako at umatras. Akong 2 hakbang para ibalik ang balanse ko. Tiningala ko siya. Diretsong nakatingin sa mga mata, niyang puro ugat. At binanggit ang bawat salita na parang tumutusok na yelo, Diego Villarosa. Ang kapal nga mukha mong banggitin ang pamilya ko ikaw na nanlasing sa akin sa wedding night natin. Na nagtapon sa akin dito na parang basura. At pagkatapos, ay inuwi mo ang kabit mo para babuyin ang kama natin. Naisip mo, ba ang dangal ng pamilya ko nang planuhin mong gamitin ang koneksyon ni Papa? Para pagkatapos, ay palayasin akong walang pra at ipahiya. Naisip mo ba kung may salitang dangal pa ba ang mga Villarosa? Humagbang ako palapit. At ang tapang ko ay mas nangingibabaw kaysa sa galit niya. Dangal asawa mula noong ipinasok mo si Sofia Cruz sa kwarto natin. Wala ka nang karapatang banggitin ang nga salitang. Yan yung 7 beses na yon. Bawat isa dun ay patunay ng kababuyan niyo. At iyon din ang naging lakas ko para mabawi ang hustisya ko. Namutla si Diego nang isumbat ko iyon sa kanya. Halo-halong emosyon ang nasa mukha niya. Eksakto namang pumasok si Sofia Cruz. Pakakita sa akin. Agad itong tumili na parang pusang. Naapakan ang buntot. Andrea, ikaw nga ang sama na ugali mo. Tingin mo ba mapipigilan mo si Diego sa ginawa mo? Mangarap ka ako ang mahal niya. Ako lang ang minahal niya. Mula pa nun, hindi ko man lang siya binahyan ng tingin. Diretso kong kinuha ang backup phone ko mula sa bulsa. Mahinang tinapik ang screen. At binuksan ang nakasabi na pinakamalinaw na screen record. Iniharap ko ang screen sa kanila at malamig na nagsalita. Panurin ninyo mismo. Mahiya. Kayo sa obra maestra ninyo kagabi. 1 beses, 2 beses, 3, 7 beses. Bawat malalandi niyong salita. Bawat panglalait ninyo. Bawat plano. Malinaw na nakarecord dito. Kailangan ko pa bang ipaalala kung paano niyo ako tinawag na patay na isda? At kung paano niyo planong iwan akong walang ni isang kusing sa high definition na screen? Ang nakakadiring video at ang masasamang salita nila ay sabay na umatake sa mga mata at tainga nila. Pinanuda ito ni na Diego at Sofia. At tuluyang nawala ang kulay sa mamukha nila. Mukha na silang patay na abo. Biglang inabot ni Diego ang phone ko para hablutin ito. Pero handa ako. Mabilis ko itong inilayo at mahigpit na niyakap sa dibdib ko. Huwag ka nang maaksaya ng lakas. Diego, malamig kong babala. Kalat na ang live stream sa buong internet. Sumabog na ang lahat ng trending topics. Basagin mo men ang phone ko. Marami pa akong kopya na nakasabi sa iba't ibang cloud storage na nakaschedule ay send ng kusa. Kahit patayin mo pa, ako rito ngayon. Sa takdang oras, automatikong papasok ang mga ebidensyang ito sa lahat ng email ng malalaking media outlets. Sa opisina ng kapulisan, sa BIR, at sa SIC, kayo at ang pamilya Villarosa ay hinding-hindi na makakaahon pa. Ang maasalita ko ay tuluyang bumasak sa huling pag-asa ni Diego. Napaatras siya. Mabigat na tumama ang likot niya sa malamig na pader. Napahawak siya sa ulo niya at umungol ng punong paghihirap na parang isang nahuling halimaw. Lahat ng pinahirapan niyang buuin ang yaman niya. Ang posisyon niya, ang reputasyon niya ay tuluyan kong tinurok sa loop lang ne isang gabi.
Sa pinakadirekta at pinakamalupit na paraan. Bumagsak na si Sofia Cruz, zazay dahil sa takot. Tinatakpan ang mukha at humahagulgol. Diego, anong gagawin natin? Anong gagawin natin ngayon? Paano pa tayo haharap sa mga tao babagsak na ba ang Villarosa Group? Nang marinig ang Villarosa Group, biglang, inanga ni Diego ang ulo niya. Nag-alap ang kabaliwan sa mga mata niya. Parang kumakapit sa patalim. Galit siyang tumitik sa akin. Andrea, binabalaan kita. Ngayon din. Burahin mo lahat ng videos at recordings. Mag-public apology ka, sabihin mo na balo ka lang at gawa-gawa lang ang lahat kung hindi. Kung hindi, sisiguraduhin kong kayo ng magulang mo. Mamamatay sa hirap, parang narinig ko ang pinakanakakatawang joke sa buong mundo. At napatawa pa ako ng mahina. Diego, tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Tingnan mo ang trending. Ang bahang sumpa sa inyo sa internet. Tingnan mo ang stocks ng Villarosa Group kung hindi pa ba sumasatsad sa lupa. Tingnan mo kung may karapatan ka pang pagbantaan ako ngayon, subukan mo akong galawin. Sinisihuro ko sa'yo. Asa susunod na segundo. Ang mga papeles ninyo ng tax evasion at illegal fundraising ng Villarosa Group ay lalabas kung saan dapat lumabas. At ipapadala kita, ang nanay mo, at ang buong pamilya ninyo sa kulungan. Kung saan kayo dapat naroon. At parang upang patunayan ang sinabi ko. Biglang tumunog ang basak na mindphone ni Diego na nasa sahig. Eksklusibong ringtone niya iyon para sa opisina. Parang kumakapit sa huling sagipin. Sumugot si Diego sa phone. Pinulot ito. At gamit ang nanginginig na mga kamay. Ay, sinagot ang tawag. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Umalingaw-ngaw na ang tarantang boses ang secretary niya mula sa basak na speaker. Sobrang linaw sa loob ng tahimak na guest room. Sir Diego Sir. Malaking problema po, baksak na baksak ang stocks natin pagka-open pa lang ng market. Bilyon-bilyon na ang nawala. Tumatawag na ang nga bangko. Hinihingi na ang bayad sa loans natin. May mga malalaking investors na nang padala na ng notice of termination ng contracts. Sir, nasa lobby na po ang matagabir at SEC pati media. Nakaharang na sa buong building. Sir, bumalik na po kayo dito ang kumpanya. Hindi na natin kakayanin. Bagsak ang stocks. Termination ng contract. Bir. Bulong ni Diego. Inulit ang makanarinak. Dumulas muli ang phone mula sa kamay niya. At bumaksak sa carpet. Parang nawalan ng buto ang katawan niya. Dahan-dahan siyang napadausdos pababa sa pader hanggang sa mapaupo sa sahig. Blanko ang nga mata niya. Wala nang natira kahit katiting na kinang mula sa dating mapangmataas niyang sarili. Tapos na. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang viewer sa livestream ko ay lumampas na sa 2 milyon. Ang comment section ay inulan ng mga siga ng mga tao. Buti nga sa inyo. Mga hayop, ibagsak ang Villarosa Group sa Port Andrea Mendoza, pawalang bisa ang kasal, iwan mo siyang walang pera. Tiningnan ko si Diego na nakaupo sa sahig na parang isang binugbok na aso. At si Sofia na nasa tabi niya. Walang tigil sa pag-iyak at panginginig. Ang kaligayahan ng pahiganti sa puso ko ay parang isang malamig at tahimik na apoy, pero hindi pa iyon sapat. Malayo pang maging sapat. Eksakto namang may narinig akong mabilis na takbo na takong mula sa labas. Kasunod ang nakakabinging tilini, Doña Isabel Villarosa. Nagpapanig. Diego. Nasaan ka, anong nangyayari? Dito, anong nangyayari sa kumpanya? Pumasok siya sa guest room. At tumambat sa kanya ang magulo at nakakahiyang eksena. Ang anak niyang nakaupo sa sahig, wasa na wasa. Si Sofia Cruz. Gulo-gulo ang damit. Nakaupo at umiiyak. At ako, na malamig na nakatayo sa sulo.
Mahipit na hawa ang phone, namula sa galit ang mukha ni Doña Isabel. Tiningnan muna niya si Diego nang hindi makapaniwala. Bago ibinaling ang matinding galit sa akin. Parang gusto niya akong kainin ng buhay. Andrea. Ikaw ba to ikaw ang may gawa nito alam ko nang hindi ka mapakatiwalaan. Ang kapal ngang mukha mong gumamit ng. Ganitong kababuyan para sirain si Diego. Para sirain ang pamilya, Villarosa salot ka malungkot na bituin ka. Sinalubong ko ang galit na galit niyang mga mata nang hindi umatras kahit isang pulgada. Ang boses ko ay malinaw at kasing lamig ng yelo. Doña Isabel. Pakilinaw? Po ang gisip niyo. Ang anak ninyo ang naglasing sa asawa niya sa gabi ng kasal. Nagdapon sa akin dito sa guest room. At inuwi itong kabit niya para magpakasarap sa kamakong 7 beses. Siya ang gumawa ng plano para gamitin ang koneksyon ng pamilya Mendoza at palayasin akong walang pera. Siya ang mulat sa pool ay nangloko at gumamit sa akin. Inilabas ko lang ang totoo. Ang pamilya niyo ang mismong nagbigay ng kahihiyan sa sarili ninyo. Sisisihin niyo ba ang salamin kung sobrang linaw? Nitong pinapakita ang kapangitan ninyo. Ikaw. Matabil ang dila mo. Muntik nang mastrok. Si Doña Isabel samga sinabi ko. Dinuro niya ako. Nanginginig ang mga daliri, niyang punong alahas dahil sa galit. Sisi. Andrea Mendoza tandaan mo, hindi namin palalampasin to. Makikita mo ang hinahanap mo pagsisisihan mo, makikita ko ang hinahanap, ko inulit, ko ang salita niya. At isang walang pakialam na ngisi ang lumabas sa labi ko. Si Po. Maghihintay ako. Maghihintay akong makitang gumuho ang Torenga, Villarosa Group. Maghihintay akong makitang bumaksak kayo, mula sa langit papunta sa putik. Pagkatapos kong sabihin iyon. Hindi ko napinansin ang kwartong iyon na puno ng wasak na tao. Mahigpit ang hawa sa backup phone na naglalaman ng nga ebidensya. Naklakat ako palabas nang may tasno. Pagdating ko sa may pinto, uminto. Ako nang gindi lumilingon. Ang boses ko ay umaling-awngaw ng malinaw sa buong guest room. At na-record sa voice recorder ng phone ko na patuloy na gumagana. Diego Villarosa. Sofia Cruz. Doña Isabel. Nagsisimula pa lang ang laro. Lahat ng utang, niyo sa akin. Lahat nege utang niyo sa pamilya Mendoza. Babawin ko ng bungbu at may patong na interes. Mahanda kayo. Paglabas kong kwarto, narinig ko ang kagulgol at pagmumura ni Doña Isabel. Ang matining na pakiyak ni Sofia. At ang mabigat na pahinga ni Diego na parang isang naghihingalong. Hayop. Pero iniwan ko na ang lahat na ingay na iyon sa likod ng pinto. Sa hallway. Nakalatak ang makapal na carpet na humihigop ng mga tunog. Ang mailaw na lang sa dingding ang nabibigay ngang malambot pero malamig na liwanag. Naglakad ako sa sahi na kasingkintap ngang salamin papunta sa elevator. May mga alikabok pamula sa sahig ng guest room ang suot kong gown. Gulo-gulo ang buhok ko. Matagaw. Nang guburado ang makeup. Pero wala akong pakialam. Nakasalamin sa pinto ang elevator ang figura ko. Mukha akong gusgusin. Pero tuwid ang tindak ko. Samga mata ko ay may nakakasilaw na linaw at determinasyon. Na hindi ko pa nakikita kailanman mula sa sandaling itinapon ako ni Diego parang basura sa malamig na sahig. Ang Andrea Mendoza na inosente. Nangangarap ng pag-ibig. At sunod-sunuran sa asawa ay namatay na. Ang natira ngayon ay ang Andrea Mendoza na bumalik mula sa impyerno para maningil ng utang. Bumaba ang elevator. Walang tigil ang paggalaw nga numero. Kinuha ko ang backup phone ko. Pinatay ang recording. At binuksan ang social media apps. Siyempre, ang lahat ng top trending spots ay inokupa ng ma-issue tungkol sa pamilyang Villarosa. Number, Diego livestream number, Villarosa stocks crash number, kabit sa society number,
Justice for Andrea? Bawat isa ay sinusundan ng pulang exclamation mark. Ang comment section ng official page ng Villarosa Group ay inatake na ng mga galit na netizens. Humihingi sila ang paliwanag at gusto nilang mag-resign. Si Diego, huminga ako ng malalim. At sinimulan kong planuhin ang mga susunod kong hakbang. Una, kailangang makausap ko ang mga magulang ko. Kailangan kong unahan ang pagkalat ng mga maling balita. Kahit masakit. Mas mabuting sa akin na nila marinig ang totoo kaysa sa iba. Pangalawa, kolektahin ang lahat ng ebidensya. Ang screen record ng live stream. Ang mga messages ni Diego at Sofia mabuti na lang at na-install ko ng palihim ang spyware app sa phone niya noon, ang CCTV ng hotel, at ang mga testigo. Lahat na ito ay kailangang maging isang kumpletong kadena ng ebidensya. Pangatlo, kumuha ng pinakamagaling na annulment lawyer sa bansa. Hindi lang ako basta makikipaghiwalay. Gusto kong umalis siyang walang naiwan ni isang sentimo. Idadagdag ko ang kasong concubinage. Pananakot sa buhay ko. At ang pagtatangka nilang manloko sa yaman ng pamilya ko. Pang-apat, siguruhin ang kaligtasan ng mga magulang ko. Si Diego ngayon ay parang asong kanto na nasusukol. Si Doña Isabel din ay hindi basta-bastang tao. Baka may gawin silang masama sa mga magulang ko. Nang luminaw ang plano. Kumalma ang puso ko. Paglabas ng hotel, naramdaman ko ang malamig na hangin sa umaga sa mukha ko. Lalo akong nag-izing. Pumana akong taxi at sinabi ang address ng isang mamahaling tsondo na palihim kong nirentahan dati. Ang plano ko sana noon. Gagawin ko itong art studio para makapag-painting matapos ang kasal. Pero ngayon, naging safe house at headquarters ko na ito para sa aking paghihiganti. Sa loop ngang sasakyan. Binuksan ko ulit ang phone ko. Hindi man lang humupa ang init sa trending. Ang stock graph ng Villarosa Group ay nagpapakita ng tuwid na pagbagsak. Nakatuwang tingnan ang pulang linya na iyon. Ilang malalaking kumpanya rin ang nagpost na ipapahold o kakanselahin na nila ang partnership sa Villarosa Group kapag bagsak ka na talaga. Lalo kapang apakan ng gataw. Ang kalupitan ngang mundo nga. Negosyo ay nakikita na ngayon, biglang nag-vibrat ang phone ko. Lumabas sa screen mama. Sumikip ang dibdib ko. Inayos ko ang pahinga ko. Sinubukan kong maging normal ang boses ko bago ko sinagot ang tawag, Nak. Ang laging malambing at medyo pagod na boses ni mama. Gising ka na ba siguro? Pagod na pagod, kakagabi. Magpahinga ka muna diyan. Huhuwak mo munang isipin umuwi dito. Matulog ka pa. Pakinggan pa lang ang pag-alaga ni mama. Na walang kaalam-alam sa nangyari. Nag-init na ang mga mata ko. Pilit kong nilunok ang pag-iya. At sinubukang magsalita ng masaya. Gising na po ako. Okay lang po. Kayo ni Papa, okay lang naman kami dito. Nag-alala lang kami sa iyo. Sabi ni Mama. Tapos biglang nag-iba ang tono niya. Andrea. Bakit parang paus ka umiyak ka ba o sinaktan ka ba ni Diego? Nang maramdaman ng sensitibong pakiramdam ng isang ina ang toto. Hindi ko. Kinayang magpigil. Bumuhos ang magaluha ko. Nanginginig ang boses ko. Ma. Si Diego. Niloko niya ako. Kagabi. Sa mismong wedding night natin. Nilasing niya ako. Tinapon niya ako sa guest room. At tapos, inuwi niya yung kabit niya sa kama namin. Mula sa kabilang linya. Narinig ko ang sobrang gulat at nag-hysterical na boses ni Mama. Anong sinabi mo ulitin mo nga? Impossible yan. Baka naman namalikmata ka lang? Walang namalikmata. Ma? Pinunasan ko ang mga luha ko
at pinakalma ang boses ko. Na-record ko ang lahat. Naka-livestream yon. Ngayon, buong internet alam na. Pinakasalan lang niya ako para gamitin ang koneksyon ni Papa at makuha ang project na yon. Kapag nakuha na niya, ang gusto niya, hihiwalayan, niya daw ako at iwan nang walang pera. Namaya ni ang patay, nakatahimikan sa kabilang linya. Pakaraan ngang ilang segundo. Narinig ko ang hagulgol ni Mama. At ang mabibigat at mabibilis na yabag at galit. Na sigaw ni Papa, hayop na Diego yan, walang hiyan na. Nasaan ka ngayon, ligtas ka ba pupuntahan ka ni Papa ngayon din papatayin ko ang hayop na yon. Pa. Ma? Huwag muna kayong mag-alala. Pakinggan niyo ako, mabilis kong awat. Ligtas na ako. Nasa bahay akong isang kaibigan. Parang awan niyo na po. Huwag kayong susugot kay Diego? Parang asong ulol yon ngayon. Delikado. Tumawag na po ako sa pulis at nakausap ko na ang lawyer ko. Gagamitin natin ang batas laban sa kanila. Sa kabilang linya. Mabigat ang gapagingga ni Papa dahil sa galit. Pero bilang isang edukado at profesor, pinigilan niya ang sarili at nagsalita sa mababang boses. Tama ka. Nak, nawala sa isip si Papa dahil sa galit. Mag-ingat ka diyan. Itago mo lahat ng ebidensya. May lawyer ka na ba, kailangan mo bang tulong ko? May lawyer na ako. Pa, huhuwag po kayong mag-alala. Naramdaman ko ang buong suporta at pagmamahal nga magulang ko kaya gumaan ang loob ko. Mag-ingat din po kayo diyan ngayon. Huhuwag po kayong lalabas mag-isa. Baka kasi gumawa ngang kalokohan ang pamilya Filarosa dahil sukang-suka na sila ngayon. Kapag naayos ko na ang lahat, kukunin ko kayo at dito tayo titira. Matagal ko pang pinakalma ang nga magulang ko bago ko binaba ang tawag. Pagkatapos, sumandal ako sa upuan ng taksi at hinayaan kong tahimik na tumulo ang luha ko. Hindi iyon dahil sa sakit, kundi dahil nakahinga ako ng maluwag. Dahil alam kong may pamilya akong kakampi. Uminto ang taxi sa tapat ni Grama. Nagbayad ako at bumaba. Pumasok ako sa building na may mahigpit na security. Papukas kumpendo. Nakita ko ang simple pero maaliwalas na interior ng Chondo. At kahit paano, ay narelax ang tense kong utak. Pumasok muna ako sa banyo at naligo sa mainit na tubig. Parang hinuhugasan ang lahat ng dumi at kahihiyan na kumapit sa akin kagabi. Nang makapagpalit ako ng portableng pambahay. Naramdaman ko na parang buhay na ulit ako. Umupo ako sa desk. Binuksan ang laptop. Kinonekta ang phone ko. At inayos ko ang lahat ng ebidensya. Kinopya ko ang files ng live stream at screen recordings sa 3 magkakaibang naka-encrypt na flash drives. Ang isa, tinago ko sa vault sa kondo. Ang isa, ibibigay ko sa lawyer ko. At ang isa, in-upload ko sa isang secure cloud storage sa abroad. Pagkatapos, in-export ko ang lahat ng usapan nina Diego at Sofia na nakuha ko. Pinagdikit-dikit ko ito para maging mahabang litrato. Malinaw na nakikita doon ang malalanding tawagan nila. Makadata plans. At ang panlalait at mga plano nila laban sa akin. Lalo na yung part na pinag-usapan nila ang tungkol sa wedding night at kung paano ako palalayasin pagkatapos may pasa ang project. Binilugan ko pa nga pula, tapos tinawagan ko ang hotel manager. Sinadya kong tandaan kagabi ang pangalan sa nameplate niya nang sagutin niya. Halatang nakingat at naipit ang boses ni Manager Mark. Mrs. Villarosa. Ay, I'm sorry po. Miss Bond. Mendoza. Magandang umaga po. Tungkol po sa nangyari kagabi. Lubos pong nakikiramay ang hotel. Pero personal matters po ito ng mag-guest at hindi na kami pwede
Pinutol ko siya. Kalmado ang boses ko, pero may halong autoridad. Naintindihan ko ang posisyon ng hotel. Pero kailangan ko ang kopya nga, CCTV footage kagabi. Mula sa hallway, galing sa ballroom, hanggang sa guest room, at hanggang sa may pinto ngang honeymoon suite. Criminal case na po ito. Si Diego Villarosa ay suspek sa panlalasing at paglagay sa isang tao sa panganib at illegal trespassing. Kung hindi niyo ibibigay, ay dedemanda ko ang hotel at ang management dahil sa negligence at pagjiging kasabwat sa krimen. Siguro naman hindi ninyo gusto na dagdagan pang skandal na kumakalat, nag-title na Hotel nga Kriminal. Hindi ba? Natahimik sa kabilang linya si Manager Mark. Ang iskandalo ng pamilya Villarosa ay naglagay na sa hotel sa spotlight. Kung dadagdagan pa ito ngang dumanda mula sa asawa, lalo silang sasabo. Matapos ang ilang segundo, sumuko siya. Tuyot ang boses niya. Sipo. Miss Pei Mendoza, ibibigay ko sa inyo ang CCTV. Ngamga tinukoy niyong oras. Pero sana ay garanti niyo po na para sa korte lang ito at hindi niyo ipopost sa public. Huwag kayong mag-alala. Lawyer ko lang ang gagamit niyan para sa kaso. Diretsong, zahot ko, ang CCTV footage kung saan hila-hila ako ni Diego habang lasing. Tapos maya-maya ay hila-hila naman niya si Sofia papasok sa honeymoon suite. Isang napakalaking dagdag na ebidensya ito. Matapos mayos ang CCTV, nahanap ako ng pinakamagaling na lawyer sa annulment at family law sa buong bansa. Lalo na yung expert sa mga kasong may kinalaman sa shares at corporate assets. Nakita ko si Otto Reyes. Nakilala sa pagiging palaban at malinis na reputasyon sa korte. Nagbook ako ng pinakamaagang schedule. Pagkatapos ng lahat nga iyon, sikat na ang araw sa labas. Sumandal ako sa upuan. Ipinikit ko ang mga mata ko para makpahinga sana saglit. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Sunod-sunod na unknown numbers. Ang tumatawag, galing kay Diego, kay Sofia, kay Doña Isabel, at sa ilan pang relatives at board members ng Villarosa Group. Wala akong sinagot ni isa. Binlock ko silang lahat. Alam kong natataranta na sila. Takot na takot, nagmamakaawa, at nagbabanta para lang bawiin ang nawala sa kanila. Pero huli na ang lahat nang buksan ko ulit ang social media. Naiba ang ihip ngang hangin. Nagpatawag ng emergency press conference ang Villarosa Group dahil sa tindi ng pressure. Naka-live sila. Nakaupo si Diego. Suot ang formal na black suit. Maayos ang buhok. At pilit tinatago ang pagod sa mukha. Katabi niya si Doña Isabel, na namumula ang mamata at panay ang punas ng panyo. May dalawa ring nakatatandang kamag-anak mula sa board of directors na seryoso ang mukha sa harap ng kamera. Nagsalita si Diego gamit ang pause na boses at acting na pang-Oscar Award sa lahat ng media at sa mga netizens na nag-alala. Magandang umaga. Tungkol sa mga kumakalat na videos at balita, kagabi tungkol sa akin, sobra po akong nasasaktan. Isa po itong malaking paninira at edited na video. Ay, po ito o deepfake. Ang relasyon namin nag-aasawa ko. Si Andrea ay napakaganda. Sa gabi, kasal namin. Nakaroon lang kami ang maliit na tampuhan dahil sa pagkapagod at dahil sa emosyon. Umalis siya sa kwarto namin. Pinagsisisihan ko iyon, pero ang video ay ginawa lang isang taong gustong manira sa pangalan ko. At sa kumpanya natin, umiyak na sumingit si Doña Isabel. Ako ang nakakakilala sa anak ko, mabait siya. Responsible hindi niya. Magagawa yan. Si Andrea, mismo ang may pakana, nito inggitera ang babaeng yon.
Matagal na siyang nagrereklamo sa amin dahil sa prenuptial agreement. Ginamit niya itong pagkakataon para sirain si Diego at ang pamilya namin. Tinanggap namin siya ng buong puso. Pero hindi namin alam na ahas pala ang pinapasok namin sa bahay. Tumango naman ng malungkot ang mga board members. Sinisisi ako na masyado raw akong mukhang pera. At handang gumawa ng imbento para makuha ang gusto. Nagbantang magdedemanda ang Villarosa Group laban sa akin dahil sa libel at paninirang puri. Pinanonot ko ang nakakatawang palabas nila sa live stream. Pinapalabas nilang ako ang masama. Hindi ako nagalit. Napatawa pa nga ako. Ang tatanga nila sa harap ng matibay na ebidensya mula sa live stream. Ang nga palusot nila ay nakpapalala lang sa kahihiyan nila, gaya ng inaasahan. Ang comment section ng presscon ay puno ng pang-asar at mura. Edited AI Ano Kami. Ang mamas boy ka talaga. Diego Pag, may problema. Nanimo ang sasalo at iyak, ang kapangang mukha ninyo, kayong nangaliwa. Kayo pa nagagalit. Sabride, Andrea Mendoza. Labas ka na sampalin mo sila ng ebidensya. Pinatay ko ang video ni Presscon. Mabilis na pumindot ang mga daliri ko sa keyboard. Oras na para ibigay ang finishing blow. Pumasok ako sa Facebook page ko na ngayon ay may milyon-milyong followers na at gumawa ng bagong post. Diretso ang pamahat. Sagot sa palusot ng Villarosa Group. Heto ang ebidensyang hindi kayang i-edit ng. Hinati ko ang post sa 4 na bahagi. Sa unang bahagi, in-upload ko ang mga video, snippets kung saan pinakamalinaw ang mukha at usapan nina, Diego at Sofia. In-edit ko para walang sobrang sensitibong makita. Pero rinig at kitang-kita sila. Tugma ito sa timestamp ng live stream. Sa pangalawang bahagi, in-upload ko ang mahabang picture ng conversation history nina Diego at Sofia sa loob ng 6 na buwan. Binilugan kong pula ang usapan nila kung paano ako palalayasin. Sa pangatlong bahagi, in-upload ko ang screenshots ang CCTV and hotel. Tinakpan ko ang logo and hotel. Para protektado sila, nakita rito kung paano ako kinaladkad ni Diego paalis ng ballroom. At maya-maya lang, hila-hila naman niya papasok ng kwarto si Sofia. At ang pangapat na bahagi. Ito ang alas ko. In-upload ko ang picture ng mga confidential financial documents ng Villarosa Group na aksidente kong nakita at napicturan noon. Nandun ang patunay na patagong inilalabas ni Diego ang pera ang kumpanya at niluluto niya ang financial statements para patasin ang stocks. Nandun din ang mga ebidensya na nagbibigay siya ng under the table na suhol sa isang politiko para makuha ang government projects. Sinula ko tungkol naman sa mga imala sa Finance and Gre Villarosa Group. Siguradong makaka-insayas ang PEA at Ombudsman dito. Sa huli, tinag ko ang official padyang Villarosa Group. Ang pangalan ni Diego at ang nanay niyang si Doña Isabel, ang kasinungalingan. Ulit-ulitin man ng 1,000 beses. Hindi magiging totoo. Diego Villarosa. Doña Isabel. Makita tayo sa korte. Bukod pa diyan, ibinigay ko na kay ati. Rayas ang kaso para mapawalang bisa, ang kasal dahil sa panloloko fraud at psychological incapacity. Kasama ang damages, concubinage, threat sa buhay ko, at NG pamilya ko. At tax evasion. Ready na ba kayo? Ang post na iyon ay parang bomba nuklear. Hindi lang ito parang tubig sa mantika. Kumalat ito ng mabilis milyon-milyong shares, likes, at comments. Ang natural farms na binayaran ng Villarosa Group ay tuluyang nalunod sa galit ng totoong taong bayan. Shocks yung text messages, matagal na pala silang magkasabwat pati CCTV. Confirm na. Confirm.
Nilasing pa nga niya si Andrea ang. Lala, korop pa pala sila sa kumpanya. Mabubulok na nga ang galing ni Andrea Mendoza checkmate ang ngahayop. Kulong ka ngayon. Diego, bumalik ako sa live stream ng presscon. Nasa kalagitnaan pa lang sila nang biglang makatanggap ngang notification ang nga reporter sa posko. Nagakagulo sa presscon. Ang mga tanong ng mga reporters ay biglang naging matatalim. Sir Diego nakpost po shimaz. Andrea ng kopya ng CCTV at text messages. Ninyo ano pong masasabi niyo Doña Isabel sabi niyo gawa-gawa lang. Paano niyo po ipapaliwanag ang CCTV? Sir Diego toto po ba na may malaking discrepancy sa financial statements niyo? May nagawa po ba kayong tax evasion na kagulo sa stoge? Hindi na nakasagot si Diego. Tumayo ang mga reporters at pinaligiran siya. Pinatay agad ng management ang live broadcast. Pero uli na. Ang mukhang parang nakakita ng multo ni Diego at ang takot na isura ni Doña Isabel ay nakita ng lahat. Ang nilabas kong ebidensya ay hindi lang nakasira sa asawa kong cheater. Pinatay rin nito ang mismong pundasyon ng kumpanya nila. Tumunog ang phone ko. Si At Reyes, mabilis at masaya ang poses niya. Miss Mendoza, napakabigat ng mga binigay mo. Lalo na yung tungkol sa finance. Kinausap ko na ang mga kakilala ko sa SEC at BIR. At interested sila. Plus, nasa site na natin ang publiko. Sa annulment case at damages natin. Hindi lang natin siya iwang walang pera. Puwede tayong maglamang 2 milyong piso bilang moral at exemplary damages. At ibabalik din natin ang mga properties na palihim niyang inilipat kapag napatunayan ang corporate fraud niya. Pwede pa siyang makulong. Salamat po. Ate Reyes. Kalmado kong sagot. Gawin niyo po ang pinakamabigat na parusa sa batas. Hindi ko lang gustong hiwalayan. Gusto kong pagbayaran nila ng buong-buo ang ginawa nila. Pakababa kong tawat. May pumasok ulit. Unknown number. Dapat i-reject ko. Pero ewan ko. Pinindot ko ang answer at inirecord ito. Sa kabilang linya, narinig ko ang nakakabinging tili ni Sofia Cruz. Nawala na ang matamis niyang boses. Andrea, mamatay ka na? Paano mo nakuha? At napos yung mga messages. Sinira mo ako, sinira mo si Diego, sisiguraduhin? Kung hindi kita titigilan, may hawak din akong baho mo, ipapahiya kita. Sofia Cruz. Sagot ko na parang walang emosyon. Anong klaseng baho ang hawa ng isang kabit na nakarating sa taas dahil lang sa pagbuka ng gabinti at pagsisinungaling? Sige? I-post mo. Para makitang lahat kung naibento ka na lang ba ang ebidensya. O kung totoo nga na may baho si Andrea Mendoza. Pero bago ka mag-post, kausapin mo muna ang lawyer mo. Dahil bukod sa libel at concubinage, idadagdag ko pa yung pananakot mo ngayon. Ikaw nabulunan si Sofia sa sobrang kalmado kong pagsagot. Hindi siya makapagsalita. Puro mabigat na paginggan na lang. Hanggang sa umiyak siya at sumigaw. Pagsisisihan mo to at pinatayan niya ako ang phone. Nasave ko ang recording at binlock ko ang number. Hindi nabanta si Sofia. Isa na lang siyang talunan na nababalif at puro dada. Pero paalala ito na hindi ko pwedeng maliitin ang posibleng gawin ni Diego. Wala na silang mawawala. Kaya mas madali sa kanila ang gumawa nga masama sa mga sumunod na araw. Nanatili lang ako sa kondo. Nagtatrabaho ka sa Mashiot Reyes para asikasuhin ang kaso. Inilipat ko rin ang mga magulang ko sa isang mas tago at mas mahigpit na kondo malapit sa akin, ang Villarosa Group. Dahil sa ay patuloy na bumagsak. Bumagsak ang halaga ng kumpanya ng higit 70%. Pinutol ng mga bangko ang pautang nila. Nag-back out ang investors. At nag-resign ang mga magagaling nilang empleyado.
Nakawatak-watak ang imperyo nila. Sinubukan ni na Diego at Doña Isabel na humingi ng tulong. Pero lahat ng kakilala nila dati. Ngayon, iniwasan sila na parang may nakakahawang sakit. Binalitaan ako ni Otto Reyes na nag-file na inehepormal na kaso ang gobyerno laban sa Villarosa Group. Bawal nang lumabas ng bansa si Diego dahil na whole departure. Order na siya. Ang mga pera niya sa bangko abroad. Naka-freeze na rin. Araw ang mediation para sa settlement ng mga kaso ko. Nakita ko ulit si Diego sa loob lang ilang araw. Tumanda siya ngang 10 taon. Lubok ang nga mata. Mahaba ang balbas. Kahit suot niya, ang mamahaling suot niya, mukha siyang basahan. Si Doña Isabel. Hindi nakapunta. Dahil na bedridden daw. Sa loob ng conference room. Masamang nakatingin sa akin si Diego. Puno itong galit. Pero mas nangingibabaw ang itsurangang isang taong sukol na. Paos siyang nagsalita. Andrea. Anong gusto mo? Kailangan mo ba talagang patayin ang pamilya? Namin iatras mo ang mga ebidensya. At pipirma ako sa hiwalayan. Pwede nating pag-usapan ang mga properties. Nakaupo ako sa tapat niya. Nakatas ang no at elegante. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo, Diego Villarosa. Walang negosasyon na magaganap. Naifile na ni Ate Reyes ang kaso. Ang dimen ko alis ka nang walang ni isang santimo at magbabayad ka ng 200 milyong piso bilang damages sa akin. Ang lahat ng perang patago mong inilipat. Kukunin ko pabalik. 200 milyon. Walang may wansa? Akin nababalieve ka na ba? Malakas na hinampas ni Diego ang mesa at tumayo. Andrea, huhuwag mong sagarin pak sinagat mo ako. Gagawa akong hindi maganda yung mga magulang mo. Diego, tumayo rin ako. Ang mga mata ko ay tila kutsilyong. Nakatutok sa kanya. Binala na kita. Subukan mong hawakan kahit isang hiblangang buhok nga magulang ko. At sisiguraduhin kong sa kulungan na kayo, mamamatay ng nanay mo. At hindi lang dahil sa estafa hindi, ako nagbibiro. Ang tapang ko ay tuluyang tumabon sa kanya. Tiningnan ni Diego ang kalmado at walang takot kong nga mata. Parang ngayon niya lang ako talagang nakilala. Ibubukasan na niya ang bibig niya. Pero sa uli, parang lobong naubusan ng hangin. Napabaksak ulit siya sa upuan. Hinawakan ang ulo. At umungol ng punong sakit. Sa huli. Dahil sa sobrang bigat ng ebidensya at papalapit ng kulong mula sa mga kaso niya sa gobyerno. Napilitan si Diego na pumirma sa isang settlement agreement na sobrang pabor sa akin. Una, pagpapawalang bisa ang kasal. Pangalawa, kusang ibibigay ni Diego ang lahat ng properties. Sasakyan, bank accounts, at stocks niya sa akin. Pangatlo, magbabayad siyang 200 milyong pisong danyos dahil frozen ang accounts niya. Kukuhain ito sa form ng mga natitira niyang assets. Pang-apat, isang public apology. Pagkapirma niya, inangat ni Diego ang ulo niya. Pula ang mga mata niya. Wala ng galit. Kundi kawalan na lang ng pag-asa. Alam niyang talo siya. Talo siyang tuluyan at walang natira sa kanya. Hindi ko na siya tiningnan pa. Kinuha ko ang kopya ko at lumabas na ako. Paglabas ko ng pinto. Naramdaman ko ang tama ng araw. Kahit nakakasila. Mainit at masarap sa balat. Ang napakabigat na batong nakadagan sa dibdib ko ay tuluyan ng nawala. Hindi nagtagal. Idineklarang bankrupt ang Villarosa Group at ipinasara dahil sa matinding corporate fraud at tax evasion. Si Diego Villarosa, bilang head, ay sinentensyahan ng 12 taong pagkakakulong sa bilibid si Doña Isabel. Dahil sa stress at pakaubos ng yaman nila, ay na-stroke at naging paralisado. Sa isang murang nursing home na siya tumira, si Sofia Cruz.
Sinubukan pang makalat ng chismis tungkol sa akin. Pero mabilis siyang nabuko ang nga netizens. Nakulong siya dahil sa cyberbullying at sa pananakot niya sa akin. Isang taong kulong ang naging hatol sa kanya. Ang buhay niya ay nasira na ng tuluyan. Samantala, bumalik na rin sa normal ang buhay ko. Isang bagong kabanata. Ginamit ko ang bahagi ng pera para ibili ng isang maganda at ligtas na bahay ang mga magulang ko at para masiguro ang kalusugan nila. Ang natitira. Ginamit ko para tuparin ang pangarap ko. Nagtayo ako sarili kong art and design studio. Pinangalanan ko itong Muling Pagsilang. Maliit lang ang studio. Pero nandito ang lahat passion at talento ko. Hindi na ako asawang kung sino. Hindi na ako aninong ibang tao. Ako na lang si Andrea Mendoza, isang designer na bumanggon mula sa abo at muling hawak ang sariling buhay. Minsan, sa gilid ng mga balita, nakikita ko ang mga balita tungkol sa pamilya Filarosa. Pero kalmado na lang ang puso ko. Ang mundong iyon ay matagal nang tapos para sa akin, isang maaraw na hapon. Nakaupo ako malapit sa bintana ng studio ko. Nagtatrabaho. Inabutan ako ng kape ng kaibigan at business partner ko. Ngumiti siya at nagsabi, "Andy, may malaking event mamaya. Maraming potential clients. Puntahan natin." Kinuha ko ang kape. Gumit. At tumango. Siya. Game. Sobrang asul ngang langit sa labas. Malaya ang paglipat ng maulap. Alam kong mahaba pa ang bayahe. At baka may mga bagyo pa. Pero hindi na ako natatakot. Pinatunayan ko na kaya kong protektahan ang sarili ko at ang mga mahal ko. At kaya kong gumawa ng sarili kong magandang buhay. Nagsisimula pa lang ang kwento ni isang Andrea Mendoza, ang lalaking nagdala sa akin sa dilim. Ay matagal nang naging alikabo sa ilalim ng hustisya. Ang daan sa harapan ko ay papunta sa araw. At bawat hagbang ko ay sigurado at puno ang pag-asa.